At sa video ito, ikukwento ko sa inyo kung sino ang di umano kaisa-isahang Pinoy na hindi lang nilabanan kung hindi tinalo si Bruce Lee. Sabay-sabay nating kilalanin si Trovador Ramos. Ngayon, ang pagiging magaling sa martial arts base sa kanya ay nagsimula sa San Antonio, Zambales noong siya'y 6 na taon pa lamang. Dito sa lugar na ito, nahasa ang kakayahan ni Trovador sa boxing, arnis, jiu-jitsu at iba pa. Alam nyo, sa lugar kung saan siya lumaki ay talaga namang tinatangkilik ang ganitong klaseng sports, ang bugbugan. At syempre, kung marami ang may gusto, malaki rin ang potensyal na kumita ka ng pera. Para kay Trovador pasok na pasok ang kasabihang you hit two birds with one stone. Yaman lang din na hilig ni Trovador ang action sports at the same time, kumikita pa siya ng pera. Sabi niya sa isang interview, 50 pesos. 50 pesos ang kita noon pag nanalo at malaki na ang perang ito noong araw. Dayo-dayo, ganoon ang style noon. May bata, may matanda, basta willing makipaglaban ay pwede. Lumipas ang mga taon, kumbaga sa boxing si Trovador mula beginner ay naging amateur na. Sineryoso niya ang ganitong kalakaran. Noong kabataan ng ating bida, nakatagpo siya ng 2 taon na siyang maghahasa sa kanyang talento, isang Hapon at Chino na eksperto sa martial arts. Naging maayos ang pagsasanay niya rito. Isang katibayan dyan ang pagkakapromote sa kanya bilang isang martial arts instructor na nakabase sa Olongapo. 2 ang naging trabaho ni Trovador noon, ang martial arts instructor at musikero para sa US military facility kung saan ginagamit niya ang saxophone para sa officers club. Ngayon, ang tadhana na ang humusga sa kung paano ang magiging takbo ng buhay ng ating bida. Ang pagkamagaling niya sa martial arts ang siya ring nagdala sa kanya sa bansang Singapore kung saan na-develop niya ang kanyang sariling teknik at tinawag niya itong TRACMA na may ibig sabihing Trovador Ramos Consolidated Martial Arts at ito ay nakarehistro sa Singapore. Base sa isang kwento, habang nasa Singapore ang ating bida, minsan siyang inaya ng public fight ng tinatawag na The Big Four. Mga taong talaga namang magaling sa martial arts sa kanilang bansa at guess what? Sa lahat ng kanyang naging laban, tagumpay ang kanyang TRACMA skills. Mabilis na kumalat ang balita noon at nakarating ito agad sa Prime Minister ng Singapore noon na si Lee Kuan. Oras lang ang binilang, nakatanggap si Trovador ng tawag mula sa kanya at inaya ang ating bida na pumunta upang ipakita ng personal ang kanyang teknik, ang TRACMA. Ilan sa mga naging halimbawa ng senaryo ay kung paano ka makakalaban gamit ang TRACMA kung napapaligiran ka ng mga tao, may nakatutok sa iyong patalim, paano ka makakalaban, at marami pang iba. Ngayon, sa lahat ng pagsubok na ibinigay ng Prime Minister sa kanya, ay naipasa niya ito at hindi naglaon, kinuha siya ni Lee Kuan para maging martial arts instructor sa Singapore para sa mga security personnel. At heto na nga, ang ating very own Philippine martial artist ay natunugan din sa Hong Kong at nang nanother than the legendary Bruce Lee. Ngayon, baka sabihin nyo gawa-gawa ko lamang ang lahat ng ito. Well, to see is to believe, ika nga, may litrato ang ating bida. May litrato ang ating bida na si Trovador Ramos at ni Bruce Lee na magkasama. Ngayon, ang kwento dito ay noong nakunan ang litratong ito ay malapit nang ipalabas sa buong Asya ang kanyang pelikula noon na may pamagat na The Big Boss. Si Bruce Lee noon ay naghahanap ng Singapore-based martial artist upang hamunin sa isang sparring at para na rin syempre maipromote ang kanyang pelikula. Dahil matunog na rin ang pangalan ni Trovador Ramos noon, siya ang unang tinawagan ni Bruce Lee upang makasparring. Nagkaroon sila ng pag-uusap at mayroon na ring araw kung kailan ang kanilang magiging laban. Nang dumating ang araw ng kanilang sagupaan, si Bruce Lee sa kasamaang palad ay nagkaroon ng isang emergency kung saan kinakailangan niyang bumalik sa Hong Kong upang dumalo sa isang business meeting. Isa pa, ang isa sa naging dahilan kung bakit nakunan ang litratong ito ay dahil sa isa niyang kaibigan na noon ay natalo niya na si Benny Liao na may bansag na The Faster Son of Hong Kong. Si Liao ang tao na nagkukwento kay Bruce Lee ng martial arts na naimbento ng isang Pinoy at sinasabi niya kay Bruce Lee na may kakaiba at natatanging teknik ang TRACMA sa pakikipaglaban. Matatandaan natin na hindi na isa katuparan na ang una sana nilang paghaharap. Isang araw, nagulat si Trovador ng personal na pumunta si Bruce Lee sa kanilang bahay upang hamunin siya ng personal sa isang sparring. Mapilit si Bruce Lee, malamang sa mga kaibigan niya ay matunog talaga ang pangalan ni Trovador. Kaya naman gusto niyang malaman kung ano nga